sa inyo, diba? Pero we're going to see it's only 2 minutes. Hi, our focus will be on the main 7 dispensations, although some theologians believe there are as few as 3 or as many as 37. The first is called Dispensation of Innocence. This dispensation covered the period of Adam and Eve in the Garden of Eden. These were God's commands in this dispensation. The dispensation of innocence was short-lived and ended with Adam and Eve's disobedience and ultimate expulsion from the garden. The second dispensation is called the dispensation of conscience, and it lasted 1,656 years from the time of Adam and Eve's garden eviction until the flood. This dispensation demonstrates what mankind will do if left to his own tainted will and conscience. The third dispensation is that of human government, which began in Genesis 8. God had destroyed life on earth with a flood, saving just one family to restart the entire human race. God made these promises and commands to Noah and his family. Noah's descendants failed to scatter and fill the earth as God had commanded. About 325 years later, the earth's inhabitants began building a tower monument to their solidarity and pride. God halted construction, created different languages, and enforced his command to fill the earth. The result was the rise of different nations and cultures. From that point on, human governments have been a reality. The fourth dispensation, called the Dispensation of Promise, started with the call of Abraham, continued through the lives of the patriarchs, and it ended with the exodus of the Jewish people from Egypt, a period of about 430 years. During this dispensation, God developed a great nation that he had chosen as his people. The basic promise during the Dispensation of Promise was the Abrahamic covenant, highlighted here. The fifth is called the Dispensation of Law. It lasted almost 1,500 years, from the Exodus until after Jesus Christ's death. During the Dispensation of Law, God dealt specifically with the Jewish nation through the Mosaic covenant, or the law. The dispensation involved temple worship directed by priests, with further direction by the prophets. Eventually, due to the people's disobedience to the covenant, the tribes of Israel lost the promised land and were subjected to bondage. The sixth dispensation, the one in which we live now, is the dispensation of grace. It began with the new covenant in Christ's blood. This age of grace, or church age, started with the coming of the Spirit on the day of Pentecost. This dispensation has lasted for almost 2,000 years, and it will end with the rapture of the church. The seventh dispensation is called the Millennial Kingdom of Christ, and it will last for 1,000 years as Christ himself rules on earth. The only people allowed to enter the kingdom are the born-again believers from this present dispensation of grace, as well as the righteous survivors of the 7 years of tribulation and the resurrected Old Testament saints. This period ends with the final judgment. That answers the question, what are... Okay. Thank you sa Lord. Naririnig mo ba? Amen. Mas maganda kaya kang Lord. Ang pag-uusap na natin ngayon ay yung napanood natin in the 7 dispensations. God's plan through the ages. And ang text natin ay what it was Ephesians 1:9-10. Let us pray. Thank you, Lord, sa oras na ito, Lord God. Sa pagtuklas namin o pakikinig namin o Lord God, malaman namin ano ba ang plano nyo, bakit meron sa dispensation. We thank you, Lord God, na makilala namin kayo ng lubusan. Salamat, Panginoon, gamitin niyo po ako, gamitin niyo po ang aking labi, ang aking boses, Panginoon, God, anoint my voice to you, na kanina ng Panginoon ay wala. So I thank you. And Lord, yung mga tenga, yung mga hadlang, yung mga balakid sa pakikinig, ay tinatalian po namin ito in the name of Jesus. Magpus, Panginoon God, open up their spiritual senses, maging sa online, Panginoon God, na maintindihan kung ano ba talaga, Panginoon, where are we now? And what is your plan? What is your plan for us? And what is your plan in this earth? We thank you in Jesus' name. Amen. Kumusta po kayo? Buhay po. And I'm so glad and I'm so really
talagang sabi nga ni Sister Jeanette, dinalaw tayo. Hindi ako iyakin eh. Hindi ako iyakin, pero naiyak ko nun sa ano. Kasi ako yung, I want to show na matibay ako. Na, pero kanina ay inamin ko talaga ako. Wherever time tayo. Lord, I can't be here if I don't have voice. Diba? Talagang maghapon yun, hindi ako nagsasalita. Dahil talagang bulong lang ako. But praise God talaga. Kasi sabi talaga sa kanya, Lord, bakit may hadlang? Bakit pati boses ko? Mira ako napakainit kasi humingi ko ng tawad, pero thank you pa rin. Thank you, Lord, sa technology ko. Sino sa inyo may Bible? Isang kamay. Sige nga. Okay. Isa, dalawa. Ito lang. Nasa bahay. Bakit nasa bahay? Hindi dinadala kasi mayroong cellphone. Mga kapatid, we cannot, we cannot, hindi natin mapapalitan ang Bible ng apps sa cellphone. Bakit? Kasi ngayon na may Bible tayo, kailangan natin basahin ang ating Bible. Kasi somehow, katulad sa ibang bansa, bawal na ang Bible. Kung ipinagbabawal ang Bible at hindi tayo nabasa, walang may iwan sa atin. Ngayon, dahil sa apps, ang apps din aalisin na yan. May mga bansa din na wala ang Bible apps kasi bawal sa kanila. So, I encourage everyone, kung nakakabili tayo ng mamahalin na gadgets, kasi hindi, may cellphone naman eh. 6,000, 4,000, 5,000 cellphone ko. Pero ang Bible na 300 hindi tayo. Ay, dare yun, di ba? This is our greatest possession. Kasi this is alive at mangusap sa atin through the Bible. Kahit saan ako, ang gusto ko ay makita na may dalang Bible. Hindi naman sa Bible. Ang Bible is for us to be connected to God. Kasi doon lang siya nangungusap sa atin. Diba? Doon lang natin nararanasan. Alam niyo mga kapatid, if you have a quiet time, nag-worship ka, nagbasa ka, mararanasan mo talaga doon that He is with you through His Word because He is alive. Parang ang dami kong gawa ngayon. I have only 30 minutes, pero can you bear with me na tapusin natin ito? Hindi ba kayo gutom? Okay. So dito sa pag-uusapan natin, God's plan through the ages. Bakit through the ages? From Old Testament, from Genesis to Revelation, iyon ang pag-uusapan natin. Yung kasi 7 dispensation na nakita natin, narinig natin kanina sa that question, ay many ang nagsasabi that there are more than 7. Pero kinano lang talaga, kung saan napasinalan lang nila, pinag-aralan nila, that they came up with this 7. At gusto kong magtatanong ako mamaya, dahil in-advance ko na sa inyo to. So hindi ko na kailangan i-elaborate pa. Nakon? Sige, kasi kailangan ko magtira ng boses for tomorrow. So, dito sa Ephesians 1:9-10, sabay-sabay tayo. As the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Okay, so maliwanag, di ba? That in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in all things in Christ. Sino ang nasa gitna pa rin? Si Christ pa rin. Kahit sa Lumang Testament, si Christ pa rin. The first dispensation, sino makakasagot? Meron ako isang nananong. Sino ang first dispensation? Ang first dispensation? Innocence. Okay, sa Sister Jeanette. Before that, alamin mo natin, ano ba talaga ang dispensation? Kasi di ba, bakit dispensation? Kailan, sino nakarinig na nito? Maliban sa ating nag-aaral kay Pastor Ferdy. Kami kasi nila kay Pastor Ferdy, yung pinunod ko sa inyo kay Pastor Ferdy. So, sino na nakarinig ng salitang dispensation? Wala pa? Pinakinggan ko kanina. Okay, what I mean, before I give you the video, Yes, pinakinggan. narinig nyo na ang salitang dispensation. Bago ko binigay ang video, narinig nyo na yun?
Ano ang sa isip nyo? Kung ano ang ibig sabihin ng dispensation? Sa isip nyo noon. Timeline. Hindi, what I mean is, before the video, kung ibinigay, narinig nyo na ba yung salitang dispensation? Kasakamay na nakarinig na. Okay, so, maliban doon sa nag-aaral kay Pastor Ferdy. So, nag-aaral kami, narinig namin, pero noon pa yun, noon pa narinig ko. So, ibig sabihin ng dispensation, it comes from the Greek word oikonomia, oikonomia, meaning administration or stewardship, refers to a period of time in which God deals with humanity in a specific way, particularly responsibility placed on mankind. Okay? Yun ang ibig sabihin ng dispensation. May kanya-kanyang management or administration. Halimbawa, ikaw sa music, ikaw sa prayer, ikaw dito sa cleaning, may kanya-kanyang ano. O kaya dito sa AIDS naman, yung mga depende sa ginawa ng depende, but this is dispensation or also called as management. Mayroon tayo ditong AIDS dispensation, there is, hanapin natin sa bawat dispensation ay mayroong a responsibility or rest given by God. Sa bawat dispensation, sa bawat timeline, mayroong test. Mayroong test. Mayroong ibinibigay ang Diyos mo, ganito gawin nyo. Then the next, ganito gawin nyo. Di ba? Binibigyan niya ng test. Sabi dito, number 2, man's failure to keep the responsibility. So makikita natin sa bawat dispensation, nagkakaroon ng failure. Kaya tayo nandito ngayon dahil sila ay nag-fail. Di ba? Nag-fail sila. Next is, sa bawat dispensation, God's judgment and His grace is bring about a new plan. Parang ganito, unang grupo, sinunod binigyan po sila ng task, pero hindi sila nakasunod. Fail! Di ba? Fail. Okay. Gumawa ulit sila ng bagong plano. Pangalawang dispensation. Fail! Pero may ginagawa siya. Nakuha natin? Amen. Dito sa dispensation of innocence, wala pa silang alam. Di ba? Noong it-start the creation, di ba wala silang alam, nakikipag-fellowship sila sa Lord dahil hindi pa nila alam ang kasalanan. Then it ends up, nagmamadali tayo dahil sa fall, doon sa sila ay nagkasala. Natukso sila ni, anong tawag nito? Serpent. Ng serpent. Nakita niyo yung snake? Kasi I working with my daughter at sabi ng ako ko, why if it's a snake, there's a human there? Bakit may tao? Diba snake siya? Kasi doon talaga sa tao. Sabi ko, after lang ng curse, saka pa lang siya ng snake. Kung tutusin, diba ang anyo na niya bago pa mag-curse? Diba? Bago pa i-curse ni God, ang serpent, ang si Adam at saka si Eve. Nakon? Noon nakakapagsalita pa sa can the serpent and the snake talk to them? Sabi ko, yes, that time. Kasi wala pa, di ba? Hindi pa nagkaroon na ng, anong tawag ito, ng fall, wala pa kasalanan. Nakaka-communicate pa na. Ang sarap, di ba? Nasaan pa sila? Nasa Garden of Eden. Okay, in this period, the first dispensation begins with Adam and Eve, the Garden of Eden. They were created perfect without sin. Diba? The place in the paradise, they had only one command from God, pero hindi nila ito nagawa. Dahil hindi sila nagtagumpay. Nakon? Nagkaroon pa rin sila ng failure. Dito, time period from creation to fall, ating key-verse dito, hindi ko na sinulot tayo humaba. Take it out, Genesis 1:31. At test. Ano ang test? Ano ang test na binigay? Can you read for us? Sister Maylin?
man live innocence. Okay. Obey God. Single. Single lang. Ngayon, ilan ng sinusunod natin? 10 pa nga eh. Pero hindi pa rin nakasunod. Pero they failed. Nagkaroon ng failure. Hindi nila sinunod ang Diyos. Sino sinunod nila? Servant. Very good. Okay. Nanonood niya kayo, no? So, disobeyed God. And dahil doon, nagkaroon sila ng judgment. Agad-agad, there were still agad-agad ang judgment, mga kapatid. Kaya sila nagkaroon ng judgment dahil since wow. Pinaalis agad sila, di ba? Sabi agad ko, hindi kayo nakasunod. Chow lang. Saan pa? Lek. Pinaalis sila. Kaya ang nangyari sa atin, sa mga nagtatanong, wala ka ano na nagsasabi kapag nag-share tayo, sasabihin natin, alam niyo ba na mga kasalanan tayo? Hindi mo naman makasalanan. Makasalanan ko. Sabi ko lahat tayo mag sa internet sa ating kasalanan. Bakit? Diba? Some don't know that we inherited the human sin. Diba? Nagkaroon ng kamatayan both physical and emotional. Okay? Ang solusyon, always, mayroong grace. The grace, God gave the first promise. Okay. Sabi dito, the seed of the woman would crush the serpents. It is the prophecy of Jesus Christ. So, nung sinabi niya doon, na hindi kayo sumunod sa akin, okay, pumunta kayo Lord, pero ikaw, babae. Ganito, di ba? Inano niya. Pero doon sabi ng Lord, the seed of the woman, which is pointing to Jesus Christ, that He is going to crush the serpent's head. Di ba? Mayroon na agad grace. Kaya napakabuti ng Diyos. Wala tayong rason. Hindi naman wala tayong rason para umayaw. Kasi kahit na magkasala tayo, kahit na mayroon pa rin chances, mayroon pa rin grace. Tama natin yun? Next, nasabi ko na, hindi nyo lang pinahula, dispensation of conscience. Kung maalis sila doon sa Garden of Eden, dala-dala nila ngayon ang konsensya. Kaya kung may safeguard kayo, tandaan nyo, anong nasa Pilipinas ako yung safeguard, nagdudoble yun, pinakikita sa TV yung konsensya. Ang ibig sabihin, kailangan mayroon kayong conscience, dispensation of conscience. Noong time na to, it start with the fall of, yung pinalabas sila sa di ba? Yung pinalabas sila sa garden, tapos doon sa flood. So, yung time na to, after being cast out of Eden, humanity, can you basahin niya lahat? Di ba? Pumasok na ang kasalanan. So dito sa pagpasok ng kasalanan, kailangan na natin malaman kung anong tama at mali. Di ba? O ano na yung susunod na natin yung kasamaan, o susundin natin yung mabuti. Nakita natin na doon sa flood, sino lang ang naligtas? How many of them? 8. Oh, very good. Alam niyo na 8 sila. So dito, ang nangyari, di ba? Sabi dito sa natin, ang panahon natin ngayon is like Noah's time. Ang daming gustong pumasok sa arko ng last minute, pero wala na. The ark is already closed and shut. So wala nang nakapasok. Kaya mga kapatid, sabi nga, may babala na para sa atin. Huwag nating antayin na umabot tayo doon sa nagsasalang flood, at hindi nakapasok doon sa dumisa ng salvation. Diba? Next is conscience pa rin tayo. Conscience pa rin tayo. Time is from the fall. Then Genesis 5:6. Ano dito? Ang sabi dito sa text, live according to your knowledge. Dito na po apasok ang yung conscience natin at yung ating free will.
alam mo yung mali, pero at alam mo yung tama at alam mo yung mali, sumusunod ka pa rin sa mali. Di ba? Nasa ng konsensya mo. O kaya, mayroon na tayong, yung callous heart. Parang sanay na tayo eh. Hindi naman, God is God of grace. God is a loving God. Kahit magkasala ako ng magkasala, at nakakawarin ako. Pero kung naabutan ka ni kamatayan na hindi ka napanghin ng tawad, alam na natin, sabi sa Bible kung saan tayo pupunta. Nakon? Amen. So, ang sabi nito sa kanila, sa time ng conscience, live righteously according to the knowledge of good and evil. So, meron na silang alam, di ba? Pero nanagumpay o nag-ano pa rin na what I mean is, sinunod pa rin nila yung evil. Kasi kung hindi ganun karami. Hindi lang pamilya ni Noah ang masasave. Nakakalungkot, di ba? Na pamilya lang ni Noah ang nasave that time. Then, the world became the evil so that God was grieved. Sabi doon sa Genesis, di ba? Sana hindi ko na lang nilikha ang tao. Di ba natalo siya noon? Kasi masyado nang makasalanan ang tao. So, by that, nagpadala siya ng flood para anuhin ang tao, i-wipe out ang tao. Yun ang judgment niya. Nakaka-move kasi darating ang Diyos ay may grace, pero dumating siya sa tama na. Ang gulo, ang dumi na ng tao, makasalanan sila masyado. Pero meron pa rin grace. Ano ang gawang? Sa bawat grace, yun ang nagdudugtong, ha? Sa bawat grace, doon parang, okay, nagkasala sila. Dalay ko lang tao. Pero meron pa rin dagdag, meron pa rin ginagawa ang God. Nagawa siya na covenant with Noah. Ano ang covenant niya kay Noah? Okay, the sign that he would never again destroy the earth with water. Ano na ngayon ang mag-destroy ng earth this coming time? Fire. Okay? Hindi na tubig. Di ba? May covenant na siya. Alam namin natin ng Lord that He will not break His promise. So, hindi na niya lilipulin ng baha, pero lilipulin niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng fire. Di ba? Hindi na nga baha, pero meron pa rin. Next is human government. Mula sa flood, sino ang nakaligtas? Noah's family, the 8 people. Dito sa kay Noah, dito na nag-start ang humanity. Ako ano? Sa walo lang na yun, kasi all over buong mundo eh. Nakuha nyo? Sa pamilya ni Noah, nanggaling ang lahat ng generation. Hindi yung anak ng, bakit may bakit may puti, bakit may itim, bakit may kayumanggi, at bakit may negro. Okay. Sabi nila yan. Pero, may change. Ano pa rin yun? Yung kung saan pa, depende sa, alam mo na, mixture na, tapos yung lugar. Diba? Tayo, puputin nyo ngayon. Umuwi kayo sa Pilipinas. Diba? Ang punta kayo sa Israel, kayo pag-uwi sa Pilipinas, isang buwan lang, ayun, itin ko na. Ganun lang yun. Tapos yung mga salinlahi na yun. Okay, it started from the flood, dahil sa natira, then until the Tower of Babel. Alam niyo ba ano nangyari sa Tower of Babel? Ano nangyari? Hindi na tapos. Anong nangyari doon? Okay. Hindi na sila nagka-intindihan. Yes. Kasi ang gusto nila ay taasan ang Diyos. Dahil yes, to reach the heaven. Kasi matalino sila, isa sila, di ba? Sa dami ng naging anak ni Noah, sila ay yung tatlong anak ni Noah naging kami ngayon. So, nung nagkagulo-gulo na, hindi na sila makapag-intindi, hindi na sila magkaintindihan, naghiwa-hiwalay na sila. Doon na naganap ang human government. After the flood, humanity and new beginning, He established human government to maintain order. Kasi, nga marami ng tao, kanya-kanya na sila, kaya meron silang human government. Man was the given authority to enforce justice and spread across the earth.
Sabi nga, nag-sanction na sila sa lahat ng mundo. Buong mundo, nakarating na sila kung saan-saan. Pero siyempre, hindi mo naman ako naintindihan, bakit sila ako, di ba? Kaya nagkanya-kanya sila ng pamilya. Okay. The third dispensation, from flood to Tower of Babel, Genesis 9:6, instead of obeying, the people gathered at Babel to build a tower to make a name for themselves. Dito sa judgment, God confused their language and scattered across the earth. Ano ang grace? Okay. So sa dami na yun, mayroon uling umusbong. May grades na naman siya. Ang kinuha niya ay si Abraham, father of Abraham, 7 children. So dito, dahil ginawa niya si Abraham to bless all the nations. Kahit na wicked na sila, iba sila ang masusunod, pero meron pa rin siyang grace na binigay kay Abraham. So dito sa dispensation of promise, Abraham's family to Exodus. Dito ginanuan, nag-umpisa sa pagpili niya kay Abraham. Nakuha niyo, sino ang, ano ngayon ang bansa ni Abraham? Israel? Yes, Israel. Di ba? Siya ang ama ng Israel. Amen. All nations. All nations, Pastora. All sa Arab. Kasi doon na nag-umpisa ang pangako ng Diyos. Di ba sa promise? Promise, yes. Nag-umpisa kay Abraham, nag-promise siya to have the Savior sa lahi ni Abraham. Parang gumikot na gumikot ba? Hala. Di ba ang sabi nga ng mga Hudyo, si Ama Abraham. Hindi natin nagklara, Father of the, Father Abraham din. From the family of Abraham to the wilderness kay Moses. Nakuha niyo? Yes. Diba? Nung si Abraham nanganak, alam na natin ang history na yun. Kapag alam ko naman matatalino pa at nagbabasa ka ng Bible. So, ang sa atin lang, sabi ko kasi, magpapatalastas muna ako samantalain ko dahil may boses ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, alin ba sa dalawa? Ito. Pero, alam niyo ako, gusto ko talaga end times, gusto ko pag-usapan. Pero meron ako, ito. Hanggang umagaw, sabi ko, sige na nga, ito na nga. I ask. Kasi meron akong dalawang pinagpipilian na hinihingi ko sa Lord. Now, sabi ko, dispensation, gusto ko rin ituro doon. Kami kasi nag-ano na rin ako. Pero I really appreciate na napanood niyo at saka I hope or I do na maintindihan. Kasi hindi nyo pa or wala pang nakarinig ng iba ang iba. So from Abraham to family to Exodus, sabi dito, God called Abraham lang muna, and give him a covenant of promise. He promised Abraham a land. Ano yung land na yun? Kanaan. May wifi. Nakita niyo kanina sa video, di ba? Ito ang umpisa ng Israel. Amen. Descendants as numerous as the stars, who sees and nation. Pointing to Jesus Christ, manggagaling sa lahi ni kasi hindi nyo alam yung parang hindi ko masagot yung Jerusalem, yung Israel, tapos yung si Jesus at sanang kanyang mission na sa next is dispensation. Yung dispensation of promise. Abraham taught the Exodus. Huwag niyo ang patuhan. Makain ako ng ubo. Okay, from Abraham to Exodus. Then, Genesis 12. Sabi dito sa text,
Live by faith in God's promise. Dito, failure. Promises of God, ended up bondage in Egypt. Ano nangyari nun? Nagkaroon ng famine, hindi sila naniniwala sa pangako ng Diyos that He will provide. Lumikas sila doon sa Egypt, pero alam naman natin na talagang, nakita din natin yung failure doon. Kasi kung alam ni Abraham na, Lord, ikaw ang nagbigay sa akin nito. Ikaw ang nagdala sa akin sa lugar na to. Whatever it is, you're going to provide. Pero hindi natakot sila, walang tayong kainin, punta na kayo doon, di ba? Then, still, God orchestrated everything. Hindi mo kayari yun kung hindi niya talaga pinlano. This is God's plan. At talaga namang, nakita lang natin yung process, ha? Hindi to, ano lang, gusto ko lang makita natin yung pagkasunod-sunod sa panahon ni Abraham, gano'n. Then, after the failure, mayroong Grace. Okay. Okay, yun pala yun. Hindi lang promise, pero mayroon siyang, what is the name of the promised land before? Canaan. Nakasabot si Tito. Nakasagot din. Okay. So, ang promised land noon ay it is called Canaan. Diba? Ang ganda kapag, mga kapatid, kapag nabasa nyo yung history, kapag talaga tingnan nyo, pero mo yung Canaan, nandun lang sila sa wilderness for 40 years. Tapos kung pumunta sila sa Canaan, ang ganda ng lugar, di ba? Ang dami is place, okay, si Chuche. It is a place of milk and honey. Ang ibig sabihin, nakahanda na yung lugar para sa mga descendant or sa mga descendant ni Abraham. Pero takot pa rin sila, di ba? Kung hindi sila paling nagsabi, takot pa rin sila. Kasi, sabi doon ay, nung i-raise up niya si Moses, maraming si Moses pala, ayoko, walang Moses. Sabi niya, tapos binigyan siya ng pagkataas na kamay na may mga just before so. Kasi alam naman natin na ang Diyos pa rin, siya pa rin ang gumagawa ng paraan. Yung panahon nila ay talagang nandun nakasunod sa kanila. Then, ano ang binigay ng Lord kay Moses? Low. Saan? Mount Sinai. Mount Sinai. So this is the dispensation of Low. Okay. From Mount Sinai, tingnan natin ang binigay niya. Yung Ten Commandments. 10 Commandments. Nakakasunod ba tayo? Sino? Taas ang kamay ng nakakasunod. Amen. Amen. Hoy, mag-isip ka lang daw. Salamat na. Kapag hindi ka nakagawa, kapag sa 10 na yun, meron kang hindi nagawa na isa, you already disobeyed the law. Kaya wala. Diba? Kasi sabi, mag-isip ka lang. Isip mo, ang ganda naman ng TV nila. Gusto ko nun. Diba? Lalo na yung mga bata pa tayo. Ang ganda ng mga kapitbahay. Noong araw, kasi mahirap lang kami, may pinsan ako, nakatungtong siya sa sako ng mga biga, mga kalay. Ang kinang talaga ng sapatos niya, pinawakan ko ng sapatos. Matata ko, hindi talaga siya nakanda, kalimutan. Pinawakan ko lang yung sapatos niya, nagalit, pinabol ako, sabi ko sapatos lang. Tapos, sapatos lang, tapos hindi po lang dahil ang pinang, parang mga, di ba? Ang ganda. Tapos parang, pero hindi ko alam na nag-anong na pala ako. Mind you mga kapatid ngayon, nakakabili na ako ng sapatos. So praise God. Kasi yung noong panahon ngayon, na alam niyo yung konting isip mo lang, hindi natin alam nagkakasala na pala tayo. May dumaan lang, Sexy. oh, kung hindi sexy. Huwag na yung sexy dahil hindi ako yung, pero pag dumaan, ano ba naman po? Ano bang kayo yung ginagawa? Diba? Oo, diba? Pag ganda. So, hindi mo alam na nagkakasala ka na, pumatay ka na pala. Kaya nga, hindi rin sila nakasunod sa
covenant na yon. Then, next is the coming of Christ. Ayan. Dahil nga, hindi na nasunod ang law, ibinigay ang bago. Parang yung coming of Christ, sabi ito na. Ito ang solusyon sa lahat ng ito. Ito na ang pangako ko mula sa umpisa. Okay? Let us read. At Mount Sinai, God gave Israel the Ten Commandments and hundreds of laws to govern their according to the law to have holiness and reveal the standard of righteousness. 10 commandments and 100 of laws. Wala kang makasunod sa 10 commandments, 100 of laws pa. Diba? Kaya ngayon, sino nakakaalam ngayon nung ginawa ni Jesus Christ doon sa 10 laws, sa 10 commandments? Ginawa? Dalawa. Ano yung dalawa na yun? Love with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor. Okay. Ang ibig sabihin, simplihan natin, mahalin mo ang Diyos una sa lahat at ang iyong kapwa parang pagmamahal sa sarili. Ganun lang. Kasi kapag mahal natin ang kapwa natin, mahal natin ang Diyos, hindi tayo magawa ng mali sa kapwa natin. Pero kapag mahal natin ang kapwa natin na mahal natin sa sarili, ikaw ba gusto mong sundutin yung sarili mo? Hindi. Ikaw ba gusto mong ipangalandakan yung sama-sama ugali? Di ba hindi? Kasi ikaw ano? Inaano mo? Okay. Tandaan natin wala tayong taway kasi sabi ng Diyos, love your enemy. Love your enemy. Hindi ko pa nga enemy. Yung ba, hindi ko pa nga enemy. Na-out of love na ako. Love your neighbor. Bakit ganun? Uy, ano ba? Bakit hindi niya ng mukha mo? Kasi, minsan din, di ba, hindi tayo aware, pero normal. Ay sabi ko sa mga kapatiran sa ilat, hi ilat, sa mga kapatiran sa ilat, wala pang perfecto ha, wala pa akong pakpak, hindi pa ako anghel. So makikitaan na ako ng imperfection. Dahil pag perfect na ako, bye-bye sa inyo. O, di ba? Laila to. O, kaya nga, anytime kapag with the Lord. Okay. Everybody will go. Now, sabi dito ay, ano dito? God's holiness and reveal the standard of righteousness. Ang hirap maging righteous. Pero lahat tayo ay righteous na. Magandang balita, lahat tayo ay pinaging righteous because of Jesus! Ano meron doon? Blood of Jesus in the cross. Dahil ang kanyang righteousness ay binigay sa atin, kinuha dahil lumahan niya tayo ng ating kasalanan at ibinigay sa atin ang kanyang righteousness. That's why binigay si Jesus Christ as our Savior. Sige na, hindi ko nabasahin lahat. Failure? Attest. Okay. Sabi dito, live by Faith in God's promise. Meron ng faith, ha? May faith. Tayo nawimindang tayo sa tinatawag nating faith. May faith ka ba talaga? Kaiiyak mo lang, Lord. Lord! 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 Mamaya, alam mo? Kailangan ko ng pera. Tapos, Lord! Kailangan talaga. Hindi ka pa nga tapos magluha ng mata mo. May tumawag na. Para anong problema? Kailangan ko ng pera eh. Kasi, di ba? Okay naman. Alam mo yung, nakuha mo? Yung faith natin sa Lord, minsan natatakpan ng sarili nating desire. Nawawala yung promise ni Lord. Sabi ng Lord, huwag kang mangutang. O huwag kang, nandiyan ako eh. Di ba? Pero ang sabi ko, ano po? Kasi hindi tayo nagiging faithful sa Lord. Hindi natin pinanghawakan ng faith natin. Okay? Pero, thank you Lord, dahil nakakausap ka na tayo. May pag-asa dahil mga tayo. Sorry nga sa boses ko, pero thank you Lord. Abraham's descendants doubted God, hindi nga bandit sila. Kaya nga sila napunta sa Egypt dahil hindi sila nagtiwala. Akala nila kung nagutom sila, mamamatay na tayo sa gutom.
Pero ang sabi ng Diyos sa kay Abraham, ang iyong lahi ay kakalat sa lupa. And I will bless this, you will bless you. That's siya natakot. Diba? So dito, ano ang grace ng God? God raised Moses to deliver Israel and lead them to the promised land. Binigay ang iyong kay Moses. Dispensation of grace. Mga kapatid, let us have this dispensation. Alam niyo ba, na dito na tayo. Kaya nga sinasabi lagi ng mga nag-preach or ng mga tao sa Facebook, sa kung saan, this is the end times. Tama sila doon. Bakit? This is the last, the sixth dispensation, at ang susunod nito ay ang millennial kingdom na, or ang paglaring ng Jesus Christ. So we are in the end times. Hindi man siguro sa panahon natin, hindi man but in our generation. Kasi tayo na yung grace. Alam mo bakit anong matayan? Na ipako na sa krus si Jesus Christ. Amen. Ang hinihintay ng lahat ay rapture. Nasa kamay ng ready for the rapture. Paano kung sabi ng Lord? Sa pagtunog ng trumpeta, yung Bisaya ako, sa pagtunog ng trumpeta, sa isang kisap mata, si Jesus ay darating. Are we ready? Para magkwento. Are we ready? Amen. Wow, very good. Talapakan niyo sa inyo, if you are ready. Kasi, ano natin, bakit nawala? Ibig sabihin, malakas ang pasapit. Hindi pa. Ready? Anytime, dumating sa rapture is coming, mga kapatid. Rapture is what we are waiting for. Amen. Hindi na ako sabi mo. So, nandito na tayo sa end times. Ano ba ang gagawin natin? Ano ba ang rapture? Nakakaalam. Sino nakakaalam? Sino nakarinig na? Yung iba kasi hindi naniniwala. Ang rapture ay pang-agaw. To scratch. Lahat tayo, nandito dumating ang Lord bigla. Oy, nawala sa ating pamilya. Nawala ako. Nawala. May matitira ha, may matitira. Hindi ako yun. Kasi Ayoko mati-mati. loading ako. yung matitira kasi mga kapatid, dito na nga kasi yung matitira kasi mga kapatid, kayo ang magmimisyon sa mga natitira. Hindi ako. Talagang mahirap. It's better, yes. It's better. Better na natira ka. Makinig ka na lang doon. Okay na ganyan. Okay lang. Dinig ka namin. We can hear you, Pastor Ran. Okay, okay na. Hindi yung boses ko nga kasi nag-concert. Okay, pero hindi ako nag-concert ha. Bigla lang po, talagang bigla lang. Jesus on the cross. Nakita natin dumating na 2,000 years ago. So, any moment, sabi nga nila, kapag mayroong mga pilgrimage, nagpupuntahan dito yung mga fanatic ko, nagpupuntahan dito yung mga naniniwala sa rapture, yung mga theologian. Bakit? Kasi alam nila na dito darating si Jesus Christ. Amen. Dito darating kasi ito ang kanyang bansa. Doon ka sa may, di ba, sa mayroong invisible door, doon sa ano, Golden sa, Gate. sa Golden Gate. Alam niyo kasi doon daw, mas na doon darating. Hindi naman natin ano talaga, may nag-aaral kasi ng mga scholar nag-aaral doon. So we are waiting. We are in the end times. Sabi ko nga kanina, hindi man sa panahon natin ngayon, maybe the next generation, sa mga anak natin, pero nandito na tayo sa last life. Nakuha niyo? Amen. So pag naisip niyo na any moment of the day, any minute of the night, God might come to take you out. Amen. Kaya sabi ko, pag naisip ko yun, parang ayoko lang magpasala, baka nagkakasala. Hindi perfect tayo na. God is perfecting us para hindi tayo mamuhay sa kasalanan. Amen. Iba yung nagkakasala dahil buhay ka tayo, nandito tayo sa flesh.
Sabi nga ni Pablo, my spirit is willing, but my flesh is weak. Nabubuhay pa tayo sa flesh natin, na inaakay pa tayo sa kasalanan, sa isip, sa buwan ng pakasala pa tayo. Pero, nandito ang conscience, nandito ang Diyos, nandito ang sa atin ng Spirit, to tell us to say no way. Pero pag nawala na ang konsensya mo, niyayakap mo pa rin ang kasalanan. At ibig sabihin no, hindi mo pa na-encounter ang totoong Diyos. Kasi kapag na-encounter mo na ang totoong Kristo sa buhay mo, you will never live in sin again. Diba? Hindi mo nagugustuhin na sa araw-araw ay, parang okay no? Buhay pa naman ako, bata pa naman ako, I can still enjoy my life. Pero walang bata o walang matanda. Yung mga bata na inaagaw na lang. O hindi bumabalik na sa Lord. Mayroon yung mga matatanda ang kahit na pa na. Hindi pa rin sila. Kung saan pa ay binibigyan pa rin sila ng chance. Maganda kung binibigyan tayo ng chance na kung sa deathbed, di ba? Mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, mga nawala na. Ano ba ito? Konti na lang. Okay, ano na, 6 na. So, dito, dahil nasa, there is a rapture coming, ang mangyayari ay we must be ready and we are going to tell the people ito na yung rapture. Sana isa tayo sa kayo. Amen. Amen. Okay, we are living in this dispensation. Sige, mamatabi na sila. Now, the dispensation of grace, time period, Ephesians 2:9-8. Ang S.I. Accept Jesus Christ as Lord and Savior. Paano nila ma-accept kung hindi mo na sinabi? Di ba? Yung mga kapatid mo, yung mga kasamahan mo, nagkakasayahan kayo pero wala silang Jesus. Bakit? Hindi mo sinabi sa kanila na nandito na tayo sa end times na dapat accept Jesus Christ as your Lord and Savior or else you will be left behind. Di ba? Yes. Kasi doon may kita what will be after the rapture. Sabi nito, many which Christ. namamatay, nakakamatay na walang Jesus. So, wala. Grace, God offers salvation to all who believe regardless of background or world. sabi nga, maging sino ka man, kailangan mo si Jesus Christ dahil sa grace ng Diyos. Ano yun sa Diyos? Salvation is through grace plus faith plus equals salvation plus Jesus Christ. Ano yun? Sino lang alam nun? Salvation is through grace plus faith plus equals second coming. Iba ang rapture sa second coming, don't mix up. Ang second coming, darating siya as a mighty warrior. Ang rapture, hindi siya makikita ng iba dahil nandun lang siya sa lupa at chik-chak lang ang pagkawala ng mga tao. Ay may riot, may kaguluhan. May lang, di ba? Airplane, bumagsak dahil nawala ang piloto. Ang bus at kagulo-gulo dahil may rapture. Iba ang rapture, dahil yun ang the second coming. And this dispensation of kingdom, wala na ang mga Kristiyano. Hindi na nararanasan ng tribulation because may rapture. Yung ibang mga denomination, hindi sila naniniwala sa rapture dahil wala naman daw sa Bible. Pero sa Bible, mayroong sinabi ng pang-agaw. Okay? Then, the reign of Jesus Christ. Hindi ko na babasahin. Dahil mayroon ng dispensation of the more millennial reign. Time period, 1,000 years reign of Christ. Kasi darating siya kasama ang mga elect. Diba? Sa second coming, yung mga tao na ni-rapture, sasama. Magkakaroon ng bagong langit ay bagong Jerusalem. Revelation 26. Will humanity of Christ righteous? Hindi natin alam.
marami pa rin ang mawawala. Abraham sa send out now again, ending up in the bondage of Egypt. Pero sabi dito, God will create a new Heaven and new earth for His people. mayroong darating na new heaven and new earth. Bakit? Kasi magugulo ang mundo through fire. Ako, no? Ma-rapture na tayo, bababa tayo sa millennial kingdom, kasama tayo with Jesus Christ na magmulayin. Why is it important to know? Bakit kailangan natin malaman? Sa palagay nyo, bakit kailangan nyo malaman, Sister, sino gusto ito? Bakit? Yes, prepare ourselves. Ano pa? Mayroon To akong save our tips na ako. families. Okay. Gutom na mga to. Sige. Hear the gospel. Okay. Number one, God's plan of salvation and flow. Dito natin nakita na sa bawat dispensation may plano ang Diyos. May grace. May grace ang Diyos. Di ba? Bawat dispensation, walang nagtagumpay, puro si Jesus Christ lang. Only Dahil Jesus Christ. mayroon siya laging grace. Understand the time we live in. Okay, nasa na tayo? End times. Anong dispensation tayo ngayon? Wala, invite dispensation. Wala ako sinabing end times pa. Dispensation of? Kingdom. Grace. Go. Human government. No. Millennial reign. Grace or church age. Nandito tayo. Allah. Kung sa oras natin, pero wala kayo natutuhan. Nasaan na tayo? Nasa grace. Ang tawag sa timeline natin ngayon, we are in the church age. Kung narinig nyo na may nagsabi, oy, nasa church age na tayo. Ano ang church age? Dispensation of grace. May grace pa kasi ngayon. This is the last grace. Pagkatapos nito, pagkatapos ng rapture, no more grace. Kaya nga, grace, church age. Yung lumalaganap ang churches, kahit magkasala ka ng church ng Diyos, nandito na tayo. Last na to, bago magbili niya kingdom. So, nandito tayo sa grace. Kaya nga sabi, bakit kailangan natin malaman? Para alam natin kung nasaan tayo. Baka mamaya tutulog tayo sa pansitan, hindi natin alam na darating na pala siya. Kasi akala natin, kasisilang ko lang. Kamumulagin ko lang. Innocente pa ako. Sabi niya, Pastora, dispensation of innocence. Innocence pa ako. No. Kahit nakamumulagin mo lang, nandito ka na sa dispensation of grace. Ang test dito, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Bakit kailangan i-accept? Para hindi sila parusahan. Bakit kailangan natin anong gagawin natin mga Kristiyano sa panahon ngayon? Urgent. Okay, to share the gospel. Ito na yung kingdom. Tandaan nyo, kasama tayo sa pag-reign ni Jesus Christ. Kasama tayo sa rapture. Ang tawag nun sa 1,000 years ay millennial reign or millennial kingdom. Dito yung sa lupa sa Bagong Jerusalem, when humanity will be Christ, kasi tandaan natin, God will create a new heaven and new earth. Dito sa sabi nito, to understand the time we live in. Ano nga pa ulit? Nasaan tayo? Church age. Or Dispensation of grace. Okay. To strengthen our faith in God's promise. Kahit nandito tayo ngayon, mayroon pa gumagana pa sa atin yung Abraham Covenant. Ang pangako ng Diyos ay nandyan pa. Ang grace ng Diyos ay nandyan pa. Basahin natin ang sabay-sabay. The story of the Bible is clear. God is faithful and even when man fails. Each dispensation has manifested himself. Only Jesus Christ can. Amen. Great, ano? Diba? Kahit na ano pa ang gawin ng tao, walang silang kaligtasan kung hindi kay Jesus Christ. Sabi dito, we live in the greatest age of all. The age of grace, salvation is a free gift, but one day this age will
ay matatapos din ang period na to. It will come to pass. Okay ba ngayon? Sa susunod na generation. Kaya sa mga anak natin, ay sabihin na natin, ihayag na natin ang Bible. Our mission is urgent. Ano yung mission natin? To share the To share the gospel. Go and inspire